Hello mga kapitbahay. So, ngayon, andito ako sa bus station, sa Muchit bus station dito sa Bangko kasi pupunta ako na ng Lao, sa Laos. Sa atin kasi sa Pinas, Laos. Pero dito, yung tao at yung lugar ay Lao. So, yung kinuha kong bus ay VIP ticket, yung inabot sa akin ng konduktora na maganda na naka-blue. Yung tickets kasi dito, meron siyang free water, free food, snacks, depende. Depende sa bus company na nasakyan nyo. Pero in general kasi dito sa Thailand, yung mga buses kasi, pag bumiyahe ka ng medyo malayo-layo, meron siyang libreng food or snacks or sometimes pack lunch. And yan, bumiyahe na tayo at yan yung madadaanan nyo along the way. So, nang dumating ako sa Mukdahan, yung tok-tok na yan yung sinakyan ko papuntang border. So, Mukdahan is Thailand and pupunta tayo sa Savannakhet. Yan din yung yan din yung border ng Lao. So, magkatapat lang yung Savannakhet, Lao at Mukdahan, Thailand. So, yan yung sinakyan ko papuntang border. Need ko nang mag-depart ng Thailand to extend for or to apply for visa in Lao kasi doon yung mas mura. Kisa naman, 'di ba? Kung mag-airplane ka kasi or you go to other countries, medyo mas expensive. So, yung majority ng mga tao dito, ng mga tourist, either Filipinos or either mga Westerners or from other countries, they prefer Lao. Kung okay pa naman yung visa extensions mo. Kung hindi mo pa na maximize yung mga extensions or exits. So, yeah, after ko mag-depart, sasakay kayo ng bus, papasok na ng Lao. So, depart muna ng Thailand sa Mukdahan border, then arrive sa Savannakhet border. So, papasok na kayo ng Lao. Ayan yung mga kasabayan ko dyan. Hindi ko alam kung mga Pinoy sila, pero may narinig akong nagtatagalog. And karamihan mga Lao. May pakunti-kunti rin ng mga foreigners na mga white. So, yan. After naming after ng arrival, visa stamp, hindi ko na napakita, then sakay ng bus uli, papunta na yan, diretso na yan ng bus station. So, yan yung bus station ng Savannakhet. Savannakhet province lang po yan, hindi po yan yung hindi po yan yung capital ng Lao. So, sa mga nakikita nyo, yung Lao ay Asia. So, yan yung mga makikita nyo sa bus station dito sa Lao, Savannakhet, Lao. Actually, yung kinuha kong ticket is just walking distance from the bus station and pwede rin siyang lakarin papuntang Thai Embassy. So, you can see the Asian view dito sa Lao kasi Lao is just Asia. May pagkakahawig siya sa Thailand and Philippines, Myanmar and other parts of Asian countries. Sa mga hot lang yung mga hot countries. Okay, kasi magkakahawig lang. So, yan, nilakad ko na papuntang hotel pero nauhaw ako kaya naghanap ako ng convenience store and yan ngayon nakita ko yung sa Baidi dito sa Lao, sa Baidi Mart. Yung nakita ko sa Lao ay hawig lang din yung nakita ko sa convenience store sa Lao dito sa Baidi Mart ay hawig lang din naman siya sa mga produkto sa Thailand. Actually parang yung mga tubig lang yung parehas pero the rest I also wonder kasi nga yung mga products dito sa convenience store or convenience shop sa Lao ay puro Lao talaga siya. Konti lang yung mga produktong Thailand samantalang magkadikit lang naman siya halos. So yan. When it comes to packaging, okay din yung Lao. So ayan, nilakad ko na papuntang hotel and yan yung mga nadadaanan kong streets and here we go. Yan yung hotel na binuko, yung Solinsok Hotel. Okay. Maraming mga Pinoy na nakapunta na dito kasi yung mga nag-exit na
exit with travel agency or agency, ito yung hotels nila. Isa yung sulinsok sa mga hotels ng mga travel agencies for visa run. So, nilabas ko uli yung katawan ko, yung katawang lupa ko para maghanap ng makakain sa labas. Gusto ko kasing magliwaliw. May pagka furniture style siya, very Asian, and after ko sa hotel, lumabas na rin ako to find something to eat. And yan yung nakita ko una. Actually, yung Lao naman, yung Laos, parang Thailand lang din siya. Kaya lang, when it comes to, sorry, pero when it comes to kalinisan na lang, ayoko na. Pagdating naman sa kalinisan, medyo mababa sila kasi nga dito yung mga pagkain, hinahawakan lang. Hindi ako masyadong nabusog actually kasi medyo maarte ako sa pagkain. Hindi ako namimili pero maarte ako sa procedure. Saka walang takip yung mga pagkain, guys. Yan yung napansin ko. Hindi ako masyadong kumakain sa time na to kasi nga iba yung tingin ko. Pero I enjoy the view. I love Lao kasi yung mga tao dito very simple. Simple living lang sila. I can say, in my observation, I can say that Lao or Laos has no social pressure. They're not pressured when it comes to social media, when it comes to computer, when it comes to modernization of other neighboring countries. Wala silang pakialam doon. Actually, sa tingin ko nga, they're still living in, in the year 1990s, yung Lao. Yeah, or 1980s. Sorry, but that's how I see it. Pero may mga ilan-ilan ding mga shops na nag-a-adapt na rin sa ibang mga sa trend. Okay. So, ito yung una kong na-visit. Tingnan yung pera. Malaki, di ba? 1,000 keep yung binigay ko. Tapos yung amount. Thank you so much. Pag i-convert ko siya sa baht, yung nabili kong smoothie, Thai green tea, cha, that's 40 baht, 45 baht. So sa peso, it's 50 or 60. Okay. So, masarap naman siya. It's healthy. And yan yung una kong ininom, actually. And yung mga nadaanan ko rin ay kagaya lang, just an ordinary thing that you can see around. So, kasi nga Makati yung Makati yung mga paa ko. So, nilakad ko na lang din. Hinanap ko yung Mekong River. So, hinanap ko na yung Mekong River, nilakad ko na siya kasi ayokong sumakay kasi nga when you ride, safe naman dito sa Lao, sa Savannakhet kasi nga hindi sila mabilis magpatakbo. In fairness, yung napansin ko lang, madilim. Unlike sa Pinas na talagang maliwanag kahit hapon na maliwanag pa rin. You can really say na maganda yung sa atin, yung sky. It's very blue. Dito it's like dark. Siguro dahil wala silang ocean. Para siyang medyo madilim. Tapos yung sky madilim din. Siguro dahil sa usok galing sa neighboring countries. I don't know. Pero madilim talaga sa akin yung Lao. That's why dito ko talaga nakumpara yung Pinas kasi nga iba talaga yung sky natin kasi nasa gitna tayo ng ocean, so it's an advantage kasi we have the blue skies, we have the nice skies, and we have the crystal clear ocean water sa atin. So yan yung Mekong River. Andito ako sa Lao, so katapat ko, that's Savannakhet, Lao. It's park. Actually, it's a park na pwede kayong mag-jogging kasi dito naman kasi sa Lao at sa Thailand, mahilig mag-jogging yung mga tao. Mahilig sila sa fitness. So, yung katapat ng Savannakhet is Mukdahan. Yan yung Mekong River. Yan yung malaking river. Isa sa mga longest and widest rivers sa buong mundo. Yung Mekong River. Yan. Pero, hindi siya malinaw. Hindi siya crystal clear. Pero malaki at malawak. Actually, isa din yan sa pinagkukunang yaman ng mga Lao at Thai. Kasi yan yung source ng
food nila. Isa sa mga sources ng food nila when it comes to fish and other food. Okay. Tubig na tabang. And after ko dun sa sa Mekong River, bumalik na uli ako. So dinaanan ko yung park na yan. Dito sa Savannah Ket, I can say na hindi siya masyadong populated. And maraming sasakyan. Easy lang kasi dito yung mga yung pagkuha ng sasakyan. At may mga ilan-ilan ding mga foreigners, pero hindi kagaya sa Thailand na ay makmak, alat. Marami talaga. So, paggabi na, so nilakad ko na lang din and pinipicturean ko na lang at hinahagip ko na lang sa camera yung mga yung mga nadadaanan ko mga establishment para alam ko kung saan ako babalik. Kasi yan yung strategy ko pag nagta-travel ako. Talagang pinipicturean ko, binivideohan ko yung mga iskinita para alam ko pag sumakay ako ng mga public transportations or specifically motorcycles, hindi ako maliligaw and I know how to tell to the drivers where I'm going. So hindi ako na-scam. So nilakad ko uli and the next day na yan, that's Thai Embassy. Ang daming mag-i-extend ng visa para makabalik sa Thailand for 30 days. Yung iba dyan for work permit, sa akin kasi is for non-B. Yung iba dyan, work permit, at yung iba dyan, visa extensions lang na 30 days. So, yung iba dyan na mga Pinoy at yung mga white or Westerners, from Western countries, yung mga puti, they do it with travel agencies. Maraming travel agencies dito sa Thailand and Laos for Filipinos and other foreigners. Pero ako, I do it by my own. Walk-in. Ako yung nag-book, nag-DIY ako by bus kasi nga it makes me confident when I travel alone and when I do it on my own. And during that time, marang dami ko nakitang Chinese. So, tapos na, I sent my documents, then I went back to my hotel. Yan yung hotel ko. Hindi pa kasi ako nakapagbayad, so I fixed something at the counter. Then, yan yung room ko. 2 beds for 300 baht? 350 baht yata? 350 baht sa Laos yan ha, sa Laos. Baht pa rin yung ginagamit nila sa mga foreigners. Minsan, gift din, so i-convert na lang nila yung, it depends on the currency. I-convert na lang nila. It depends on the hotel and it depends on the shops or establishments. So, that's it. I'm done with my visa, but I got some problem with my letter. So, I talked to some travel agents on what to do with my letter kasi mali yung heading. So, nagpatulong ako dito sa guy na to, pero wala naman siyang naitulong sa akin. But anyway, too much for that. For a while, Natapos din naman yung visa ko. It was okay. So, yung taong yan lang yung naghatid sa akin to go to the agent, travel agency, yung tinatawag nilang bossing, yung manager nila, kung ano yung may tutulong sa akin. Kasi nga, there's something lacking in may mali sa document. So, yan yung tinutuloy ng mga taong nag-extend, ng mga Pinoy nag-extend doon sa Lao. Maraming Pinoy at marami ding mga buhay. then And okay, talking with some chika-chika with some Pinoy na nandun, chika-chika with documents, buhay-buhay nila. And pagbalik ko, hindi na ako hinatid, hindi na ako sumakay. So, nakihitch ako, guys. Nakihitch ako, trinay ko makihitch. Then, kasi may pinuntahan ako, pero hindi tinanggap yung pera ko. Umalis din agad yung Lao. So, sumakay uli ko ng another tuk-tuk papunta ng hotel ko. Basta may pinuntahan lang ako during the time. It's 100 baht. So, papuntang hotel. So, sumakay uli ko ng tuk-tuk papuntang hotel. And,
ito na yung hotel ito na yung hotel na tinutuloy ng mga Pinoy. Yun yung hotel na yun. Then after the hotel, pumunta ako sa convenience store para magpapalit ng bat. Kasi nga wala na akong pera. Bumili din ako ng kung ano-ano. Then, bili-bili din sa labas. Yan yung Lao. Medyo brown yung ano nila dito, yung lupa nila dito, medyo brown. So, para siyang kasi nga it's a province. Pero yung gusto ko lang talaga dito, they don't care about other countries. Wala silang social pressure dito. Wala silang like you can be yourself, pero when it comes to pressure na kagaya sa Pinas, sa Thailand, Singapore, and Japan, other countries, like kalma silang mga tao. Then yun, naghanap ako ng mga pagkain, hindi naman talaga ako gutom, pero gusto ko lang talaga mag-explore. Meron din silang balot, nakita nyo, and yung food nila, yan yung medyo hindi ko bet kasi nga wala siyang tip. So, after ko niyan, video, yan yung sceneries dito, di ba? Ganda ng Lao, simple. Kapag dito ka mamumuhay, isa kang magandang nilalang, mayaman. Kasi nga yung pera, millions. So, hindi pa siya masyadong develop yung Lao, and it's still developing. I wonder, siguro mataas din yung corruption dito. Kasi nga I've heard na yung namumuno nila dito ay wala dito, hindi dito nakatira sa ibang bansa. So, pinapabayaan lang siguro sila. Sa atin din, kahit saan yata may corruption. So, ayan. Pabalik na ako ng saan ba ako nito? Pabalik na ako ng embassy. Okay, the next day, pabalik na ako ng embassy para kunin yung passport ko. And nagtok-tok uli ako sa halagang 150 baht. Yata yun, hindi ko na maalala. So, yun yung Lao. Malinis naman yung Lao. May mga party lang talaga na hindi nila masyado nilang napapabayaan. Unlike sa Pinas, sa Thailand, sa ibang countries na makakita ka ng mga yung garbage collector all the time. Dito, tambaking basura. Actually, puno yung mga basurahan sa labas. Puno yung mga basurahan, pero at medyo hindi pa masyadong okay yung communication nila when it comes to English. Kasi nga, konti lang yung mga corners dito at yung schools nila. Hindi ko pa na-visit, pero I've heard na may mga Pinoy din na nagtuturo dito. And dito, kapag tourist ka, pwede ka na magturo. Wala na yung work permit, tourist lang. Tour ka lang. Then, magturo ka na. Wala silang, parang wala. Yan yung nalaman ko ha. Just correct me in the comment section if I'm wrong. And you can stay forever with your tourist visa as long as you have the passport. Renew lang yung tourist mo. So, ganun dito sa Lao. And ito naman yung itsura sa gabi kapag nag-ipon-ipon na after dinner or during dinner yung mga nag-exit. May mga Pinoy, may mga puti, and kwentuhan. Yung iba naman sa loob lang ng kwarto, pero yung iba sa labas niinom. So the next day, naghanap ako ng masasakyan ko. Papuntang embassy again kasi nga may problema yung ko. Si tatay, yan. Yeah, kasi nga, I go there. Confidence level. Gusto kong makihitch. I'll go to Okay. Kinausap ko siya kung pwede niya akong ihatid. Pinakita ko na lang yung passport ko at yung mga convincing power ko gumana dyan. Yung documents. So, nagets niya yung actions ko. Nagets niya naman. So, hinatid ako ni Kuya. Hinatid niya ako papuntang Thai Embassy. Passport ka, Thailand. Hindi siya marami siyang sinasabi sa akin. Nagkukwentuhan kami pero hindi kami nagkakaintindihan. Mabait si tatay. And nakapalagay yung loob ko siya. Ang dami niyang kinukwento. Oo lang ako ng oo pero hindi ko siya naiintindihan. But I just go with the flow. Kung ano-ano lang yung sinasabi niya. And I respect language barrier. Basta as long as you treat the people or the person in a nice way, then you'll be fine. So, that's it. Medyo sa part na yan, na-appreciate ko si tatay kasi nga hindi siya mabilis magpatakbo.
ako and hindi niya ako iniwan. Thank you, Tatay. I hope to meet you again sooner dyan sa Lao. I wish you well. So, ayan, papunta yan, pabalik yan na. Hindi ko kasi kayang lakarin. I like walking pero hindi ko kayang lakarin yung layo, saka mainit. So, during the time, it's rush and I was running out of time. Kailangan, time is gold during the time kasi nga I'm processing my visa kasi may mali. So, babalik ko na naman yung letter. So, that's it. Dito kapag hindi ka confident sa mga, yung document ko nagka-problema. So, hindi ako kinakabahan. Kasi nga, you can just stay for 30 minutes in Lao kung gusto mo. Pero during that time, this is actually my second day. Tapos third day ko na yata to. Nag-holiday pa sa Thailand. So, close yung Thai embassy. So, imagine guys, the pressure. Mag-isa ka na lang sa apartment. Wala ka ng meron din namang hindi nabigyan ng visa. May mga Pinoy din ako na nabalitaan pero magkaiba kami ng hotel. Hindi ko sila nakuhanan ng contacts. But anyway, I'm confident kahit saan naman ako magpunta. So, si Tatay, gusto ko siyang pinadiretso ko siya sa gasoline station para makapag-refill siya ng gas. And then, pagbalik ko ng embassy, ayan. Thanks God. Kasi nga, approved na dito, na-approve yung ano ko. My visa was granted. Then, balik ng hotel. Balik sa, ang ganda ng furniture actually ng hotel. Bet ko yung styling. It's very simple. And yan yung maganda. May iba pang mas mahal at maganda, pero yun, just an average hotel. And mahilig talaga sila sa gold. Mahilig sila sa malalaking golds, yung Thai and Lao. Yung red na shop na yun, golds yun. And of course, dahil tapos na, and natanggap na naman yung documents ko, okay na siya, kukunin ko lang siya the following day, rampa-rampa muna ako. Yan, dami kong pera, no? Milyones. Mga millions yan. Wala sila ditong coins. Yung Lao, wala silang coins, puro bills. So, bumili ako ng saging kasi nga kunti lang nakakain kong food. So, idadaan ko na lang sa fruits kasi mas healthy siya. So, yan. Parang Pinas or Thailand lang din siya. Then, balik ng lakad-lakad, balik na. Mainit actually, ang init dito. And, natuwa ako kasi may Western Union. Akala ko wala. Parang, alam niyo, nung nakita ko yung Western Union, sabi ko, I can stay longer in Lao. So, tapos nakita ko pa yung Apple, yung ice station. Sabi ko, at least they have the connection. Parang, alam mo yung parang, at least hindi ka na sa ibang world. World talaga. At least, meron kang nakita na parang makaka-relate ka kasi nga, may Western Union. It's like a connection to other countries. May Apple Store. Ganon. Parang natuwa ako dun. Parang at least they have that one. Then, hanap-hanap ng may inom kasi nga uhaw. Sobrang nakaka-uhaw. So dito, mahilig sila sa matamis. You can actually adjust. Pero sa tingin ko yung in general, yung Thai sa Kalaw parehas, mahilig sila sa matamis. So yung kinuha ko dyan pag bumibili ako, only 25% sugar, then that's it. Then I bought 2 para hindi na ako bumili uli kasi nga matutulog ako sa room ko. Kapalamig. Init eh. Ang tawag pala ng shop na yan is monkey smoothie, blah blah blah. So that's it. Nagpalamig lang ako dyan tapos nag-wifi kasi nga wala akong wifi. And then during that time, kinausap ko na rin yung mga tindera, chika-chikahan kami, translate, may nakapag-English ng 10%, and then, that's enough. We understood each other. And my change so, naging kaibigan ko na sila, naging friends ko sila. Ang sarap talaga dito sa Lao kasi feeling mo talaga, mag-feel mo na mayaman ka. Look at that. Sobrang dami mo ng pera kasi nga 20,000. I become more rich. 1 million. 20,000 millions yung bills nila. Parang, wow. 10,000 sarap. and another Sarap sa 5,000 feeling. and another Parang siyang 1,000. Japan, yung money nila. Yung, But it's just yung like counting around ng money nila. Which is nice. 60 And baht after in Thai. bumalik sa hotel, so Here's lumabas my ako food. at Wow, 5 very o'clock good. siguro yan. Then naghanap ng makain, dyan lang yun. Thank you so much. Miss ko yung mga boys na yun. Masarap naman siya. Then, hanap-hanap uli ng mga kain. Actually, ini-explore ko lang talaga yung Savannah. Kung
ano-ano lang yung kinakain ko. So naghanap ako ng ice cream. May nakita din naman akong ice cream. Pumunta ako doon sa Heineken. After ko mag-Heineken, kumain uli ako and nabigla ako sa tubig ng karinderya na nakainan ko kasi nga yung tubig may kulay. So, it's like parang nilagay nila parang tanglad, yung tubig parang may tanglad. It's healthy, hindi ganun sa atin. Why couldn't we do that in the Philippines, right? Sa Thailand, walang ganyan, pero mahilig din yung Thailand sa tea. Pero nagulat ako dyan kasi yung tubig mismo, after kumain, yung isi-serve sa'yo, yan. Yung lasa niya parang lemongrass. Para siyang may tanglad. Okay. Halos magkapares lang yung language ng Thai sa Kalat. So that's the prices. Okay, basahin ko ha. Lechon manok 22,000. Spaghetti 25. Hindi joke na. Keep. Yung money nila dito is keep. Okay, after kong kumain, maganda yung law. After kong kumain, palakad-lakad uli, di ba? So, yan. So, after kong kumain, bumalik ulit ako, palakad-lakad ulit. Kasi nga, ako maglakad-lakad. Ayun mo, mag-book sa room. Kasi ano yung gagawin ko sa room, ha? Depressing, staying in your room. Ikaw lang mag-isa. So ako, i-explore. Ang dami kong nakausap na tao pero hindi ko siya pinibigay. It's off sa kanila yun. So, ang sarap ng tubig mo, ulit-ulit siya pinibigay actually. So yun. Okay, so after kong kumain, pumunta ako sa convenience store, then lakad uli the next day, kasi nga holiday. After kong gumising, lakad uli, hanap ng food. So yan yung itsura niya. Okay, hanap ng food. Hindi sila dito mabilis magpatakbo. I love it. As in, kalma lang sila sa driving. Yan yung nagustuhan ko. And then, lakad-lakad. Yan, malapit din sa Mekong River. Malapit sa Mekong River. Kasi nga, gusto kong Mekong River lang kasi alam kong puntahan. May sinearch akong mga nearby tourist destination pero hindi ko na napuntahan kasi parang sarado. Kasi nga, it was holiday. Then, yun. Lakad uli. Lakad ng lakad. Yan ay isang school yata yan. May nadaanan akong school ito. Para siyang municipal school. So, mag-a-apply na sana kung hindi ma-approve yung visa ko. Pero, na-approve naman siya. So, yes. So, that's it. Okay. Okay naman yun lang. Tahimik siya. Hindi siya masyadong overpopulated, hindi siya ingay, hindi siya masyadong traffic, kasi lang yung tao. And hindi sila pansin ko, hindi talaga sila masyadong ingay. And Chocolate on it. Let me see. talaga Okay, this one. something that I can eat. So yan yung nakikabo. So yan na siya, masarap. For 200 and sausages, bacon, and rice. And yun. Okay, so yan gagawin mo kapag anyway, ano yung gagawin mo? Stop. And what if I of course, you want to get if alam mo kung paano naglalaro i-rate ko siya. You know how to handle yourself. You know how to you know,
Dami ko nabili tinapay. Mura lang. So yung target, wala din naman target. I Hello! don't know why they don't have 7-Elevens here in Laos. In Thailand kasi, it's rampant. When you say 7-Elevens, it's big, it's everywhere. Dito sa Laos, they don't have 7-Eleven. So they have Target and Sabaydi. Sabaydi siya. So, pansin ko lang yung mga basura. Hindi siya masyadong okay sa akin, sa tingin ko. And, ito mga bata. Yan yung Laos. It's a nice, for me, it's a nice country. It's a nice place. I don't look for what's this? I don't look for the mess. I look for the culture. Yung culture nila dito strong din, kagaya ng Thailand. Yung na-appreciate ko dito sa Laos kasi nga kalmado silang tao. Kalmado silang tao, limited yung access nila sa social media kasi the language and yung access mismo limited. Pero sila, yung na-appreciate ko kasi nga not really advanced, not really developed, but they are satisfied.